sisters, the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning mga kapatid. Panalangin ng pagpapala, panalangin ng kaayusan, panalangin ng kagandahan. Okay. Dinadalangin natin lahat para maging maayos din at yun din ang mangyayari sa buhay natin. So sa araw na ito ay kapistahan din po sa yung exaltation of the Holy Cross. So dito pag-usapan natin yung misteryo ng cross kasi magkaiba yung pananaw ng tao. Magkaiba din yung interpretasyon ng bawat churches. So tingnan natin what is biblical tradition. Kasi may mga tradition practices. So pag-usapan po natin yung mga practices. So mahalaga ba ang sign of the cross? Yung iba ang cross ginawang necklace, di ba? Bilang kapangyarihan o a sign na siya'y followers, na siya'y mananampalataya. So sa panahon ni Constantine, nagkaroon din siya ng isang panaginip na humingi siya ng tanda at binigyan naman siya ng sign. At ang sign na yun is the cross, in hoc signo vince. By the sign of the cross, you will conquer. So, sa tao, ginawa din itong expression. Kaya may mga churches na nag-sign of the cross, may mga churches na merong cross, at merong mga churches na walang cross. So, magkaiba yung expression of their faith. Kaya kung titingnan natin, may mga taong ginawa pang necklace ang cross. That is expression of your faith. Na kung saan, kung titingnan natin si Pablo, meron ding panulat si Pablo, mas matindi ito yung sinabi niya. Sabi ni Pablo, ang cross ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Siyempre, hindi naman sila naniniwala. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Halimbawa, ano ba ang traditional practice ng cross? Sa panahon ni Kristo, ang cross ay sentensya. Ipinapako ka doon dahil nagkasala o makasalanan o may nagawa kang hindi maganda. Crime. Kaya yun ang cross. Kaya kung ikaw ay nabuhay sa panahon ni Kristo, ay hindi yan mahalaga ang cross. Okay? Pero kung titingnan natin sa gospel natin, sinabi ni Kristo, kung paanong itinaas ni Moises yung tungkod na serpent, alam niyo ba yung pangyayari nung nagpadala ang Diyos ng sumpa sa Ehipto sa panahon ni Paraon dahil hindi sila naniniwala sa mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. So, nagpadala ng sumpa ang Diyos na mga makamandag na ahas. Pag nakagat ka nun, mamamatay ka. Pero kung ikaw ay nakatingin sa tungkod ni Moises, di ba? Nung tinaas ni Moises, lahat ay maliligtas. So, yun din ang sabi ni Kristo, ganun din ang anak ng Diyos. Dapat siya itaas. Ang sinumang naniniwala sa Kanya ay magkaroon ng kaligtasan. So, ibig sabihin, sa mga naniniwala talaga sa cross, it is God's power. At yun ang binanggit ni Pablo na sa mga nailigtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Imagine, nakagat ka ng ahas ngayon, nailigtas ka. Dahil tumingin ka sa tungkod ni Moises. Di ba kapangyarihan yun ng Diyos? Kasi yun ang utos ni Yahweh ng sinumang nakakita o makita man lang yung cross na yon ay hindi mamamatay sa kamandag na yan. So ganoon din po sa mga nagpapahalaga sa krus ni Kristo dahil ang krus ay kasunduan ng Diyos, di ba? Pag-ibig, expression of God's love to the world. Kaya ibinigay yung kanyang bugtong na anak para ang lahat ng naniniwala sa kanya ay mabuhay, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang binanggit ni Pablo dito sa 1 Corinthians 1:18-24, kung basahin nyo yan, talagang sinabi niya para sa iba kahangalan ang pananaw na ito. Sabi naman katisuran para sa mga Hudyo. Ngunit sa mga naniniwala naman ay kapangyarihan
at karunungan mula sa Diyos. Okay. Ang cross ay kasunduan, huwag nating kalimutan yan. Kung bakit bumaba ang anak ng Diyos sa daigdig na ito ay upang maghandog ng kanyang buhay para, di ba yung term ni Marcos 10:35 to 40, na kung saan naparito siya maglingkod at upang iali ang kanyang buhay, and then para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Ransom, kabayaran. Kaya ang interpretasyon natin sa krus ay kasunduan ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Sa mga naniniwala, mahalaga ito. Siyempre, kung pinapahalagahan mo ang kasunduan ng Diyos, gagawan mo talaga ng expression. So, parang isinasabuhay mo. Paano mo ba ini-express ang iyong paniniwala? Yung iba, nag-sign of the cross. Yung iba, ang cross ay ginagamit nilang kapangyarihan, sandata. Di ba? Yung iba, pinapalakas ang kapangyarihan ng cross. Yung mga, yung mga salamangkero. Ginamit nila yon. At yun ay expression of their faith. At yun din po ang utos ni Kristo na pahalagahan niya ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So, ibig sabihin, kung bakit utos niya na pahalagahan ito, ipagdiwang, ipaalaala sa mga tao, ipangaral sa mga tao. Kaya si Pablo, lagi niya sinasabi, yung krus, yung Jesus na ipinako sa krus na nabuhay muli, yun ang pinapangaral namin. So yung kanyang kamatayan ay pagliligtas sa inyo. Yun ang kanilang ipinapangaral. So kung mahalaga sa iyo ang kamatayan ni Kristo, ibig sabihin, pinapahalagahan mo rin ang krus ni Kristo. Kaya ngayon ay kapistahan ng exaltation of the Holy Cross. Pag sinasabing kapistahan, kung bakit sa calendar ng churches, kasi may church calendar lahat ng mga mahalagang event ay, di ba sa Pilipinas may araw ng mga bayani. So ibig sabihin, para hindi makalimutan ay mayroong araw ng mga bayani. Sa church, naman ay ginawang fiesta. Pag sinasabing fiesta, hindi naman yan sa atin kasi pag fiesta parang mas malalim yung selebrasyon. Pero dito may ipinapakita na kung bakit ginagamit itong fiesta upang pag-alaala. Yan, isa yan sa mga term upang alalahanin natin. And remembrance. Yan. So sa Filipos 3:18, ano pang sinabi ni Pablo? Binanggit ni Pablo na marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng krus ni Kristo. Dahil hati kasi ang mga Hudyo noon. Yung mga naniniwala kay Kristo, pinapangaral nila yon. Yung kalaban naman ni Kristo, sinisiraan nila yon. Ganon talaga. Kapag kalaban mo, talagang sisiraan ka. So hindi naniniwala sila, kaya hindi sila nagpapahalaga sa krus. Yung mga naniniwala naman, yan, pinagdiwang nila yon, inaalala nila yon. Okay? Pinapahalagahan nila yon. Kaya may malalim na mensahe si Pablo tungkol sa krus, Galatians 5:24. Sabi niya, ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman. Ang ibig sabihin niya, ang lahat na daw nating mga kasalanan ay kasama na doon sa sakripisyo ni Kristo. Lahat ng kamalian, ano ba yung labag sa Diyos, ay pinaghirapan na ni Kristo sa krus. At ang mga masamang hilig nito, ano ba yung mga masamang hilig ng katawan natin? Yung mga hindi mga pagnanasa, yan. Mga hindi magandang ginagawa natin ay naisama na daw doon sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ang ibig sabihin, sabi niya, kaya mahalaga ang krus. Dahil bukod sa ginawa tayong banal ni Kristo, pag sinasabing banal, bagong nilalang. Okay? Hindi lang yon, hindi lang bagong nilalang ang ibinigay ni Kristo sa atin. Binigyan tayo ng Espiritu Santo mula sa Diyos Ama upang mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Diba? Na nung tayo'y, ang term kasi ni Kristo dyan ay tayo'y inilapit muli sa Diyos. Yung kanyang kamatayan na yan ay kasunduan, di ba, covenant, na napupuno ng pangako. Yung kamatayan ni Kristo ay puno ng pangako sa daigdig na ito dahil sa pag-ibig ng Diyos.
Kaya kung mahalaga sa iyo ang kasunduan ng Diyos, pagliligtas ito, di ba sabi, kung titingnan natin, ah, dahil sa kasalanan, namamatay ang tao. Pero dahil din sa kamatayan ni Kristo, sa krus na yan, imagine, mabubuhay muli ang tao, kahit nagkasala, mabubuhay muli. Bubuhayin niya muli at bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Imagine, hindi mo pahalagahan yun. Napaka-lalim, napakatindi, napakaganda. Yung magandang lathala ng Diyos Ama para sa mga taong nagkasala mula noon pa hanggang ngayon. Kaya kung mahalaga sa iyo ang cross, edi pahalagahan mo yan, isabuhay mo yan. Kung gusto mong gawing necklace, gawin mo yan. Kung gusto mong gawing sign of the cross, gawin mo yan. That is your expression of your faith. Kaya lang, kung titingnan natin, kung tayo'y namuhay dito, anong sabi ni Pablo, puspusin kayo ng Espiritu Santo. So yun ang maganda. Sa Filipos 3:21, sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Yan. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ay isang para sa kanila, di ba? Ang akala nila, namatay na si Kristo, tapos na. Ang hindi nila alam, yun ay isang kapangyarihang ginamit niya upang mapasuko ang lahat ng bagay. Pati kamatayan, wala nang kamandag. Kasi may control na si Kristo kahit sa kamatayan. Pwede niyang buhayin, pwede niyang doon na sa apoy ng impyerno. So dahil sa krus na yon, kapangyarihan, kapamahalaan, authority ay ibinigay sa kanya ng kanyang ama, ang amang nasa langit. So ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwalhati. Di ba yung term ni Kristo na itinuring ko kayong mga kaibigan? And then sa huli, sabi niya, gawing mga anak ng Diyos. O di maging kapatid na natin si Kristo sa bandang, doon sa kanyang kaharian, sa kanyang muling pagbabalik. Ano na ito? Kanyang pagtibayin ang mga pangakong ito. At doon natin ma-realize ang mga kahalagahan ng sakripisyong iyan sa krus. Ang krus ay kumakatawan sa bigat ng kasalanan. Katubusan din ang dulot nito. Yan. Kung bakit inialay ni Kristo ang kanyang buhay at yung dugo na yan, yung kanyang dugo, para sa katubusan ng kasalanan. Kaya maganda po ang naidulot. Kapag tayo, yan, maganda ito. Kapag tayo ay nagpasakop sa kapangyarihan ni Kristo, kaya ang dulot niyan ay katubusan at buhay na walang hanggan. Okay, maganda kung naintindihan natin yung mga misteryo o kahalagahan ng krus. Kasi kung naintindihan mo yan, hindi lang sign of the cross ang gagawin mo. Baka sambahin mo pa. Kung naintindihan mo ang misteryo, covenant o kasunduan ng Diyos Ama. So sa pamamagitan ng krus, mga kapatid, dahil sa kasalanan, namatay ang tao, at dahil din sa kamatayan ni Kristo sa krus, mabubuhay magpakailanman ang tao. So yan. Ano ba ang pinakapunot dulo kung bakit ginawa ito ng Diyos sa tao? 1 John 4:9. Dito, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. O imagine, upang mabubuhay tayo. Ang puot ng Diyos ay napakatindi sa Old Testament. Kung balikan yung Old Testament, ang daming nangyayari sa panahon ni Noah, sa panahon ng Sodom at Gomorrah, sa panahon ng Paraon. May 10 sumpa ang Diyos sa panahon ng Paraon. Balikan nyo yan. Yun ay puot ng Diyos sa mga hindi naniniwala sa Kanya. At dahil sa krus na yan, dahil sa kamatayan ni Kristo sa krus na yan, so yun ay, kumbaga, mailigtas tayo sa puot ng Diyos at buhay ang ibinigay niya sa atin. Kaya instead of maramdaman natin yung puot ng Diyos, pag-ibig na lang. So mapalad yung panahon natin, yung henerasyon natin.
Ang krus ay isang tanda ng walang katapusang pag-ibig ng Diyos sa tao. Yan, imagine ha, isang sign na yan. Ang krus na yan ay isang tanda ng walang katapusang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya pahalagahan po talaga yan. Kasi tanda yan eh. Kung walang New Testament, baka wala na tayo ngayon. Pero dahil nga may New Testament, isang tanda, isang pangako, isang kasunduan ng pag-ibig ng Diyos sa tao, kaya nabubuhay pa rin tayo hanggang ngayon. Pinapatawad lagi hanggang ngayon. Ang cross ay sumisimbolo ng tagumpay. Yes, totoo yan kay Constantine the Great. Humingi siya ng sign ng Diyos. Kung totoo bang may Panginoon? Kasi hindi sa Kristiyano eh. Kaya nga sabi niya, kung totoong merong Diyos, bigyan mo akong sign. Ayun, nakita niyang sign ng cross. Bago ang labanan, ang lahat ng kanilang sandata may cross. So, yun ay simbolo ng kanilang tagumpay. Ngayon, kung gusto mo ng sumisimbolo ng tagumpay, pahalagahan mo ang cross na yan. Magbibigayan sa iyo ng kapangyarihan, sabi ni Pablo, sa mga iniligtas, sa mga pinapakitaan ng Diyos ng kapangyarihan. So, ang cross ay simbolo ng kapangyarihan at tagumpay. At hindi lang, sumisimbolo din ito ng pag-ibig. Yun ang binanggit sa ating gospel ngayon. At kapayapaan, siyempre, instead na hukuman ang daigdig, ay kapayapaan ang ino-offer ng Diyos, reconciliation. Pero meron pa ring paghuhukom. Kasi yung last final judgment, o yung final judgment na yan, ay ito talaga, yung mga tumalikod na. Kaya ng Diablo, talagang pinutol na ng Diyos yung ugnayan na yan. Kaya merong apoy ng impyerno, mayroong paghuhusga. Kasi ito yung pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yung krus na yan ay simbolo ng pag-ibig, tagumpay at kapayapaan. At yun ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya sabi ni Pedro sa 1 Peter 1:3, pasalamatan natin ng Diyos. Yan, dapat lang pasalamatan. Kinu-question nyo kasi. Ang Diyos naman ang gumagawa ng plano eh. Hindi naman tayo, hindi naman yung mga tao. Dapat pasalamatan natin ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kaya hindi na natin questionin yan kasi kasunduan yung cross na yan. Kung may nag-sign of the cross o hindi, sa kanila na yon. That is expression of their faith. Paano nila pinapahalagahan ang cross. Hindi naman nagsabi si Kristo, yung mga hindi nag-sign of the cross, hindi maliligtas. Wala namang sinabi. Yung mga nag-sign of the cross, maliligtas kayo, wala ding sinabi. Yeah, that is, kumbaga, expression of their faith, paano nila sinabuhay ang paniniwala nila sa Diyos. Kaya, yung mga nag-exercise ng kahalagahan ng cross, bahala na sila kung anong expression. Kaya ang Kristiyano, ang expression of their faith, your sign, talagang cross. Kasi dyan nagtatagumpay si Kristo. Kaya mahalaga yan sa mga Kristiyano yung cross. So, ginagawang sign, ginagawang necklace, ano ba yung ginawa ng iba? Nasa bahay, yan ay mga tanda. Kumbaga, paalaala sa tao na hindi makakalimutan ng tao. Yung ginawa ng Diyos para sa tao. So, ganun lang. Huwag nyo nang sisiraan pa. Kasi that is expression of their faith. Kung bakit ginagawa nila yon. So, yan, isa sa mga malinaw na malalim na pagnilay-nilay tungkol sa cross. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na imagine na magmamana tayo ng kayamanang di masisira. Ayan ang sabi ni Pedro. Walang kapintasan at di kukupas na inihanda ng Diyos sa langit. O, di ba? Napakaganda yung mga kanilang patutuo ng sinaunang panahon. Kaya sa John 3:14-15, ang sabi ni Kristo, kailangang itaas ang anak ng tao sa krus upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun yung definition na kailangan talagang itaas, ipako sa krus ang anak ng Diyos para ang lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi lang yan basta-basta
ang krus na yan, ang kamatayan ni Kristo. Kaya gano'n na lamang ang interpretasyon ni Pablo na sabi niya, ang krus ay kahangalan para sa mga taong napapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. So kung nag-claim ka na niligtas ka sa kapangyarihan ng krus na yan, hindi kapangyarihan ang term natin. Pero kung ang pagkaintindi mo, ang krus ay gaya ng sa panahon ng mga Hudyo, na ang krus na yan ay isang sentensya sa mga criminal, sa mga makasalanan, ay kapahamakan ang term ni Pablo. So sa pamamagitan ng krus, iniligtas tayo ng Diyos, pinatawad tayo ng Diyos, nilinis tayo ng Diyos, itinuring tayo mga anak ng Diyos, at dahil sa paniniwala natin at pagpapahalaga nito, buhay na walang hanggan ang ibinigay o in-offer ng Diyos sa tao. So nawa mas maintindihan pa natin kung pinaniwalaan natin. Kasi mga kapatid, ang paniniwala, kapag nagsimula kang maniwala sa mga bagay-bagay na kalooban ng Diyos, doon mo maintindihan din ang kahalagahan ng bagay na yan. Ang krus na yan ay kasunduan naman yan ng Diyos. Hindi yan tao, hindi yan likha ng tao. So kung paano pinapahalagahan ng tao ang krus, ay sa kanila yan. Yung iba nag-sign of the cross. Yung iba inilagay sa espada nila para panahon ni Constantine. Yung iba ginawang necklace. Ay, sign of the, yun ay paano nila pinapahalagahan. At magkaroon yan ng kapangyarihan kung kalooban ng Diyos. So, yun. Isa yan sa mga dapat tingnan ng tao. So, naway, kung hindi mo kayang intindihin, respeto na lang natin yung mga nagsasabuhay kung paano nila pinapahalagahan yung cross. Amen? And in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen.